Let us pray our pilgrim's prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Together. Heavenly Father, you call us to leave familiar things in our own comfort zones, on our own journey to your holy signs. We may open our eyes to new experiences, open our ears to hear you speaking to us, and may we open our hearts to your tender love. Grant that on this pilgrimage you may help us to see ourselves as we really are, that we may strive to become the people we ought to be. In Jesus' name we pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Way, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning! Good morning! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! May nagtatanong po about plenary indulgence. We will talk about it after the Rosary. Ano ba? After the Rosary. Ang ating po santong pupuntahan ngayon si Santa Rita de Cassia. Siya po ang santo ng mga imposible. We don't pray to the saints. We ask for their intercession. So, huwag pong makalimutan yun. Ano po? We don't pray to the saints. We ask for their intercession. Okay na po? Good morning! Gising pa kayo? Merong mga nagko-comment, may mga sa mga messages, ano po. Hindi lang naman ngayon yan, noon pa. Yung mga bagay na wala daw sa Biblia, ano po, wala daw sa Biblia. Yung mga protestante, ang kanilang pinanghahawakan ay sola scriptura. Ano po? Sola scriptura. Kung ano lang ang nasusulat sa Biblia. Tayo po mga Katoliko, ang pinanghahawakan po natin ay tradition and scripture. Tradition and capital T. Ano po? Because before the first Bible, before the New Testament was written, the only thing we have were traditions. Ano po? Were traditions. So, nagsimula lang magsulat tungkol sa buhay ni Jesus when the disciples are started dying. Nagsisimula ng mamatay. Magsisimula ng mamatay. So, there are things that was there in the very beginning before the scripture came out. Second, there are things that you cannot really find in the scripture but it was there. No? Halimbawa, you can never find the word Trinity in the Bible. You can never find Trinity in the Bible. Bakit? Wala talaga, kahit i-google mo yan. Ano po? Walang word na Trinity sa Bible. But you know that our God is one triune God,
Father, Son, and Holy Spirit. The Father creates, the Son redeems, the Holy Spirit sanctify. Pag po natin kakalimutan yun, ano po? Pag pinagdasal po o dinadasal po natin ang Apostles' Creed, Nicene Creed, maliwanag po doon, we professes that the Father creates, the Son redeems, the Holy Spirit sanctifies. They continue to exist before everything else. Third, yung pong naalala ko lang yung bakit ba kayong mga Katoliko nagpapamisa kayo, nagpapadasal kayo, ano po? Marami ng kwentong katulad nito, pero yung sabi nga tinutulig sa yung isang pari, sabi, kalokohan yan, hanap buhay lang yan, na kayo ay nagdadasal, nagpapadasal, nagpapamisa para sa ibang tao. Pwede namang dumaretso sa Diyos. Ano pa? Pwede naman dumaretso sa Diyos. Totoo naman po yun. Pwede naman dumaretso sa Diyos. So yung tumutulig sa simbahan, tumutulig sa kay Father, ay biglang nagsabi kay Father, Father, baka naman pwede mong ipagdasal yung anak ko, kukuha ng board exam para makapasa. Sabi, ay wag, sabi ni Father, dumaretso ka kay Jesus. Ano pa? Dumaretso ka kay Jesus. The scripture would always remind us, when 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Whatever they agreed together, the Father will grant their prayers. Ibig sabihin, yung panalangin, what we agreed to pray together. Of course, in the context na tama yung panalangin, ano po? Tama ang panalangin. The Father will grant our prayers. The power of intercession. Sino yung pinaka malapit na bumubulong sa Diyos? Ay di yung mga santo. Yung mga santo. Yung mga santo. Sabi nga nila, pag ikaw ay nasa ibang bansa, ang prayer mo ay long distance. Ano pa? Pag ikaw ay nasa Holy Land, direct call. Kasi malapit lang. Malapit lang. Yan ang biro nila. So, the power of intercession. It was not written directly, but it is implied. Ano po? It is implied. Ngayon, ano po ba yung indulgence? Indulgence. There are partial indulgence, there are plenary indulgence. Ibig sabihin po ng plenary indulgence ay full indulgence. Mayroong partial, may full indulgence, plenary indulgence. You will only understand indulgence if you understand the mercy of God. The difference between grace and mercy. Grace is enjoying the gifts we do not deserve. Grace is enjoying the gifts we do not deserve. Laging mabuti ang iyong mga magulang, ano po? At dala ng kanilang kabutihan, ang mga anak ang nakikinabang. Mercy is being spared from the punishment we deserve. Ang pinagkaiba ng habag sa biyaya. Again, I repeat, grace is enjoying the benefits we do not deserve.
Mercy is being spared from the punishment we deserve. Ayaw paniwalaan ito ng mga maraming protestante. Yun ang problema, nakasulat pero ayaw mong paniwalaan. Sasabihin nila, ay, ang nakasulat lamang ang pinapaniwalaan. Pero may mga nakasulat na ayaw nilang paniwalaan. Ano po ang sabi ng mga santo? If you only believe partial things that is written in the scripture, you don't really believe in the scripture. What you believe is yourself. Kasi kung sasabihin mong naniniwala ka talaga sa nasusulat, paniniwalaan mo lahat. Paniniwalaan mo lahat. Ano po? Ano po bang isang nasusulat? Ang isang nasusulat ay ang biyaya na bunga ng kabutihan na ginawa ng iyong mga magulang ay aanihin hanggang sa sabi nga, ikapitong henerasyon. It will be enjoyed up to the 7th generation. In other scripture passage, it will be enjoyed forever. Kung meron kang nagawa na mabuti, ang mga susunod sa iyong lahi ay pakikinabangan ang biyayang bunga ng iyong kabutihan. Ano po? So, hindi mo ginawa yun. Ginawa yun yung mga taong nauna sa iyo. There are things we enjoy not because we are necessarily good, but because we are reaping the fruits of the labor of the people who has gone ahead of us. Kaya yung tanong na, bakit yan hindi nagsisimba? Parang bless. Ano po? Nakikinabang sila sa biyaya na ginawa ng kanilang mga ninuno. Ngayon, ano po ang kabaliktaran? Nasusulat din yan. Ang kasalanan ng mga magulang ay pagdudusahan hanggang ika-4 na henerasyon. Ibig sabihin, pagdudusahan ng anak ng inyong apo. Ano po? Hanggang anak ng inyong apo. So sasabihin, bakit naman kami nagpapakabuti, ba't naman nahihirapan kami? Ano po? Sorry. Sadyang may mga inaani tayo dala ng pagkakasala ng ating mga ninuno. Kaya pag pinag-uusapan natin ang kabutihan at kasalanan, hindi lang po natin iniisip ang ating sarili, iniisip din natin ang mga susunod na lahi. Ang yumaong Archbishop Oscar Cruz, ang kanya pong ginamit na term ay, huwag mong nakawin ang biyayang nakalaan dapat sa susunod na henerasyon. Ninakaw. Kasi hindi mo isinaalang-alang. You did not consider the people next to you. Again, grace is enjoying the benefits we do not deserve. Mercy is being spared from the punishment we deserve. I hope maliwanag pa po tayo hanggang doon. Ano pa? Hello? Baka tulog na mahirap. Ano pa? Ngayon, halimbawa ng indulgence. Ano pa? If you honor your mother and father, you will live long. So, ibig sabihin, meron kang ginagawa na aanihin mo ang biyaya. Katulad ng paggalang sa iyong mga magulang.
Wala kang directly ginawa except ginalang mo ang iyong mga magulang. That's the only law with a promise. The only law with a promise. If you love your mother, sabi nga, Mother's Day, ang sino mang nagmamahal sa kanilang mga ina ay parang nag-iimpok para sa kanilang kinabukasan. Ibig sabihin, the prosperity is being promised to those who love their mother. Nasusulat yan, hindi ako may sabi niyan. Ano pa? Kaya, pag sinabing, ba't kaya kami naghihirap? Ba't kaya kami naghihirap? Ang palagi kong tanong doon ay, meron bang pagkakataon na kinaligtaan mo, you have failed to love your mother? As I have said yesterday, love is not an emotion. Love is a decision. And many times I have said this, love is to order ourselves for the good of the other. You do things for the good of your mother. Love. Ano pa? Ang sino mang nagmamahal sa kanyang ama ay parang nagbabayad na ng kanyang pagkakautang. Or pinagbabayaran na niya ang kanyang mga kasalanan. Ano po? Hindi mo minamahal ang iyong ama dahil mabuti ang iyong ama, kundi dahil alam mo na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay isang pagbabayad ng iyong mga kasalanan. So, what you receive is what we call indulgence. Merit. Ano po? Merit. Merit of the things. There are things you enjoy even you do not deserve. But there are things you can enjoy by doing something. That is indulgence. Hello? Naintindihan po ba ninyo ako? Ano po? There are things we enjoy out of grace. But there are things we enjoy out of merit. Yan yung indulgence. Ano pa? Yan yung indulgence. Ngayon, there are merits that the church professes that shorten ano po, your stay in purgatory. That is out of faith. That is out of faith. You shorten your stay in purgatory. You have to understand, my dear brothers and sisters, there is no word purgatory in the scripture, but there are words referring to purgation, purification. So, if there is a place of purification or purgation, then that place is called purgatory. Purgatory. Or, it is a state, a moment, a state. Isang yugto. Isang yugto. Baka sasabihin mo isang kwarto. It could be a state, a moment of purification. Of purification. So, doing things that merit indulgence, two things po yan. Yung isa po ay to spare you from temporal punishment. Ano po yung temporal punishment? Mga kaparusahan habang ikaw ay nabubuhay. At mayroong eternal, ano pa, mayroong after temporal, pagkatapos mong sa buhay na ito. So yun pong state sa purgatory. Sabi nila, well, the faith, may nagtanong kasi,
Father, yung po bang nasa impyerno, may pag-asa pang lumipat sa langit? Wala na. Ano po? Wala na. Ano sabi po doon sa kay Lazarus? There is a great abyss that separates us and them. Hindi ka na makakatawid. Hindi ka na makakatawid. Pag ikaw ay nasa impyerno na, that is end of the game. Pag ikaw ay nasa purgatory, ibig sabihin, papunta ka talaga sa langit. Pinupurify ka na lang. Pinupurify. Paano mangyayari yun? Pag kayo nakarating sa langit, tanong nyo lang sa Diyos. Ano po? So, there are things that we do that merits blessings. Sabi nga ay mga bagay na nag-spare sa iyo ng suffering. Si Teresa of Avila, Saint John of the Cross, the darkness of the senses, the darkness of the soul, sabi nila, ang mga santong ito, there are things you experience already here on earth as part of the purgation. Part of the purgation. Halimbawa, ang iyong karamdaman ay bahagi na ng iyong purification. That is the presumption that you're able to offer your suffering for the purification of your soul. Ano pa? May mga nanay na nagkakasakit na kung saan inihahandog ang kanilang karamdaman para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaligtasan ng kanilang mga anak. Mga nanay. Or sino man marahil, ano po, we can experience temporal suffering not as punishment but as a way of purifying our senses so that someday we will merit heaven. So, ano po yung iskandalo ng indulgence? Si Martin Luther, ang kanyang thesis, naglagay siya ng mga papel, ano po, sa mga pinto ng simbahan. He was never against the Catholic Church. He was only against the selling of indulgence. He was not even against indulgence. He was against the selling of indulgence. Paano po ba nangyari yung selling of indulgence? Ganito ho yan. Noong unang panahon, meron pong aklat, Book of Penance. Meron pong aklat, Book of Penance. Pag itong kasalanan mo, ito ang penance mo. Kasama yan sa pinag-aaralan ng mga pari noon. Nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi ko na yan inabot. Na pag kayo ay may kasalanan, hahanapin doon sa libro, itong kasalanan, ito ang penance mo dapat. The legalistic way of dealing sin. Pag nangumpisal ka, ito ang penance. Ngayon, noong unang panahon, may mga penance, halimbawa, itong kasalanan mo, hindi ka pwedeng pumasok sa simbahan. Ang gagawin mo, nakatayo ka lang sa labas. Part of your penance is to stand near the door of the church. Example po yan ng penance, example. Kung itong kasalanan mo, ang penance mo ay tumayo sa pinto ng simbahan. Pinto ng simbahan. Of course, maraming klase ng penance. Ano po, mag-alaga ka na may sakit, paliguan mo ito, magpakain ka nito, ganyan.
So tumayo. Ngayon, ang problema, halimbawa, yung hari ang may kasalanan. Ang pena sa halimbawa ay tumayo sa pinto ng simbahan. Alam ng mga tao yun kung ano ang kasalanan mo, kasi alam nila na ang pena sa ganyan, iyan ang kasalanan. Medyo side trip lang tayo. Ano po? Doon po sa isang bayan, ang common na kasalanan ng tao ay adultery. So palaging may nangungumpisal, Father, I have committed the sin of adultery. Sabi ni Father, para naman hindi masyadong masakit sa tenga. So sasabihin niya na ang kasalanan mo ay ako po ay nahulog sa tulay. So yung mga madalas mangumpisal na adultery kasalanan, sasabihin, Father, ako po ay nahulog sa tulay. So alam na ni Father yun. Ano po? Alam na ni Father yun. Iwasan ang tulay. Ang problema, namatay si Father, hindi niya naibilin sa susunod na pari na yung term na nahulog sa tulay, ibig sabihin ay nagkasala ka. You have committed the sin of adultery. So galit na galit si Father. Minsan sa kanyang misa, sabi niya, ano ba namang bayan ito? Ang daming taong nahuhulog sa tulay. Saan bang tulay yan? Hindi, tawanan yung mga tao kasi alam ng mga tao ano ibig sabihin ng nahulog sa tulay. Ano po? Ay nagsimba yung mayor. Sabi, Mayor, ipagawa man tulay. Ang lakas ng tawa ni Mayor. Ano po? Sabi ni Father, ang lakas mo tumawa, Mayor, yung asawa mo madalas mahulog sa tulay. Ano po? Ay di buko ngayon, buko. Ano po? So, there are sins that rich people, royalty, don't want to do because people will know their sins. Ano po ang ginawa? Ito po ang ginawa. Makikisuyo sila sa simbahan na merong tatayo sa pinto ng simbahan para sa kanila. So ang simbahan ang maghahanap ng tao na tatayo para sa kanila. They will pay the church to look for someone to stand for them in front of the door. Nakukuha po ninyo? So, binibili ba nila yung indulgence? Ang binibili nila ay yung tatayo para sa kanila. Ano po? Ang tawag yan sa panahon ngayon, palit ulo. Palit ulo ang term nila, palit ulo. Ano po? So, may mga tao na tumatayo halimbawa sa harap ng simbahan na hindi talaga nila kasalanan yung kalang itinatayo. They are standing for someone else. So sino yung mga can afford? Sino yung mga can afford? Ay di yung mayayaman. Ano pa? Yung mga yayaman. At yun ang nirereklamo ni Martin Luther. Ang sabi nila, ang St. Peter's Basilica ay napatapos dahil sa indulgence. Ibig sabihin, talagang marami ang nagbayad. Maraming bumili ng indulgence. Maraming bumili ng tatayo para sa kanila. Of course, magkano? Depende. Hindi ko alam. Ano po? Hindi ko alam. Wala pa po ako noon. But sabi nga nila,
To whom much is given, much is required. Perhaps you know better, then the penance is greater. You can afford more, then the penance is more. The penance is more. So yun po ang history ng selling of indulgences. Again, inuulit ko, si Martin Luther ay hindi against the Catholic Church. Isa sa pinakamagandang prayer at sabi nga meditation about Mary was written by Martin Luther. He was not against the Catholic Church. He was not against Mary. He was against the selling of indulgence. He was not even against indulgence. He was against the selling of indulgence. Indulgence is enjoying the merits of what we have done. The book or the Gospel of Matthew said, you will enter the kingdom of heaven by feeding the poor, giving drink to the thirsty, clothe the naked, welcome strangers, visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead. Bury the dead. Ibig sabihin, you merit an indulgence by doing those things. You merit heaven. You merit heaven. Ibig sabihin, there are things we can do to merit the blessing. Grace is enjoying the things we do not deserve. Indulgence is reaping the fruits of the merits or the merits of the good things we have done. Hello? Naintindihan po ba? Okay. May tanong po ba? Wala. Good night. Maraming salamat po. Good morning.